Pakibati po ang inyong katabi, pakisabi sa kanya, buhay ka pa pala. Pakisabi sa katabi, buhay ka pa pala. Sa kabila naman, pakisabi, kala ko nalibing ka na. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung paanong naparoon na si Maria Magdalena sa libingan at narat na niyang naalis na ang bato na nakatakip sa pintuan ng libingan ni Jesus. Tanong, kapatid, saan ka ba nalibing? Baka nalibing ka na sa hindi pagpapatawad. Baka nailibing ka na sa galit, inis at tampo. Baka naroon pa rin na nakabara ang isang malaking bato ng bisyo mo at ng paborito mong kasalanan, at dahil doon, hindi ka makalabas, hindi ka makalaya. Pakitanong mo ngayon sa katabi mo, buhay ka ba talaga? Pakitanong sa katabi, buhay ka ba talaga? Pisil-pisilin mo. Baka malamig na, wag naman. Buhay ka ba talaga? Ba't ganyan ang itsura mo? Hindi po, joke lang po. Ang tanong, buhay ka ba talaga, kapatid? Bakit ganyan pa rin ang pamumuhay mo? Sabi ni Apostol San Pablo, Romans chapter 6 verse 11, ituring ninyo ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Tigilan na natin, tantanan na natin, patayin na natin ang kasalanan sa ating mga kalooban. Huwag mo nang hayaan na ikaw ay maging alipin ng galit, yabang, selos at inggit, alipin ng kalaswaan at kahalayan, alipin ng pagkamakasarili at ng katamaran. Ang pagkabuhay ni Kristo ay kalayaan. Mga kapatid, pagkatapos ng sermong ito, napaka-espesyal ng gagawin natin. Ito talaga yung pinaghahandaan natin simula pa nung Ash Wednesday. Ito ang pinaka-espesyal na pagsariwa natin sa pangako natin sa binyag. Napakaganda at napakasagrado ng parteng ito. Mamaya, papatayin na natin ang kasalanan. Kaya 3 beses nating itatakwil si Satanas. Meron po akong mga katanungan at ang isasagot nyo ng malakas, opo, itinatakwil namin. Pakiulit nyo nga po. Napakahina naman, parang patay. Buhay ka ba talaga? Pakiulit, opo, itinatakwil namin. Yan. Lumalaban sa kasalanan. Tinatalikdan, pinapatay ang kasalanan sa kalooban. Yan ang isasagot natin kapag tinanong na tayo ng pari, si Satanas ba'y inyong itinatakwil? Ang kasalanan ba'y inyong itinatakwil? Ang kanyang walang saysay na palabas at pangako ng demonyo'y inyo bang itinatakwil? At kapag sumagot tayo mamaya, namnamin nyo ho, may paninindigan na ayaw na nating magpaalipin sa kasalanan. Huwag naman sana konting tukso lang.
konting pagbubuyo, laglag na agad tayo. Hindi. Anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at meron kang lakas at kapangyarihan na talikdan, iwasan, ayawan ang kasalanan. Sapagkat tuwing tayo'y nagkakasala, kapatid, ika'y nagiging alipin ng demonyo. Para po tayong mga aso na nilalagyan ng dog collar. Sa tuwing tayo'y nagkakasala at kahit saan tayo dalin, kahit saan tayo akayin ng demonyo, kayang-kaya niya. Pero ngayong araw na ito, sa misang ito, puputulin natin, kakalagin natin ang mga kwelyong ito ng kadena ng kasalanan, itatapon natin ito at iiwanan ng buhay na ito. Lalo na kung tayo'y nangumpisal nung mga mahal na araw. Pwede ko po bang malaman? Pakitaas po ang kamay. Ilan po sa inyo ang nangumpisal nung Kwaresma? Pakitaas po ang kamay. Santa Maria Purissima. Mula ho alas 8:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, Huwebes Santo, iniintay po kayo ng maraming pari sa koridor na yan. Biyernes Santo, 8:30 ng umaga hanggang alas 11. Pagkatapos ng misa nung hapon, alas 8 hanggang alas 10, hinihintay kayo ng mga pari. Sayang. Bakit ho kailangang mangumpisal? Isang beses, isang taon. Nanonood po kayo ng mga horror films, hindi ba? Nakapanood na po kayo ng exorcism, yung mga ganong klase. Makita po ninyo pag may dumarating na mga pari. Delikado po iyon pag yung mga pari at yung mga nasa palibot nung sinasapian ay hindi nangungumpisal. Bakit? Ibubulalas, ihahayag, sasabihin ng malakas ng demonyo yung mga kasalanan ng pari at kasalanan ng mga nandun sa loob. Alam ko kung saan ka nagpunta kagabi. Alam ko kung magkano yung ninakaw mo. Pero alam nyo ho, kapag yung pari spiritually naghahanda, pati yung kanyang team natutulong dun sa exorcism, kapag lahat ho sila'y nangungumpisal, wala hong alam ang demonyo. Hindi niya masasabi yung mga kasalanan na ikinumpisal natin sa kumpisalan. Kataka-taka, bakit na-erase sa record ng demonyo ang kasalanan natin kapag tayo nagpupunta sa kumpisal? Sapagkat sa kumpisal, doon talaga kinakalagan yung mga collar ng kasalanan na nilagay natin mismo at nilagay ng diablo sa ating mga leeg para tayo'y dalin at buyuin kung saan man tayo gustong dalin ng demonyo. Papayag ka ba na alipin ka ng kasalanan? Ang kumpisal po dito sa Santo Domingo ay Lunes, Miyerkules, Sabado, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Lagi at lagi MWS 5 to 6. Sana'y totohanin natin kapag sinariwa na natin ang pangako ng ating binyag. Seconds from now, patayin na natin ang mga kinaugalian nating masasamang gawi.
Patayin natin sa ating mga kalooban ang kasalanan at harapin natin ang buhay na kasiyasiya at ganap na kagustuhan ng Diyos para sa atin. Gusto ng Diyos maging masaya ka. Kaya pag nangumpisal ho kayo, magaan ho pagkatapos. Try nyo ho. Subukan ninyo. Pagkatapos mangumpisal, iba ho yung relief na yung daladala mong kasalanan noon pa ay ilalapag mo sa pari sa harap ng Panginoong Diyos. Pagkatapos nun malaya ka. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho namin pwedeng sabihin yung mga kasalanan ninyo. Dahil matatanggal ho kami sa pagkapari, masususpindi kami at ma-excommunicate po kami, maititiwalag kami kapag sinabi namin ang inyong mga kasalanan. At huwag ho kayong mag-alala, hindi namin naaalala sa dami ng nangungumpisal. At gayon din ang Diyos, sa dami ng ating mga kasalanan, papalapit ka pa lang sa kumpisal, nakakalimutan na ng Diyos yung mga kasalanan na yan. Ang Pasko nawa ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay magpaalala sa atin na mamatay tayo sa kasalanan at mabuhay tayo sa Diyos sa kabutihan at sa katwiran. Kaya ngayon, pakisabi mo sa katabi mo, kapatid, lumabas ka na sa libingan mo. Sabi sa katabi, lumabas ka na sa libingan mo. Kapatid, bumangon ka na. Hindi tayo hanggang dyan na lang. Tumawid tayo, lampasan natin, patayin natin ang kasalanan, at mamuhay tayo para sa Diyos. Amen. Ngayon po'y gagawin na natin ang pagsariwa sa pangako ng binyag. Magsitayo ang lahat.